Ang maiinit na balita ang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Martes. 6 na taong gulang na batang babae natagpo ang patay at hinihinalang ginahasa sa Tarlac. 2 menor de edad na rider nasawi sa salpukan ng motorsiklo sa Lawag City. Kasunod na mga karahasan, seguridad sa mga paaralan, hinigpitan. At lumpianada at vegan longganisa, patok at pinipilahan din sa Amerika. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. DepEd at PNP naka-heightened alert sa seguridad sa mga paaralan. District Memorandum para sa security measures sa lahat ng mga paaralan ibinaba ng SDO Dagupan City. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, full force ngayon ang PNP, DepEd at lokal na pamahalaan sa pagpapaigting ng seguridad sa lahat ng mga paaralan. Kaya naman nagpaalala ang Schools Division Office ukol sa istriktong implementasyon ng Child Protection Policy at School Safety Protocols. Kasunod ng walang habas na pamamaril ng 2 menor de edad na estudyante sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City at pagwasiwas ng kutsilyo ng 14 anyos na grade 8 student sa isang pribadong paaralan sa General Trias, Cavite, naka-full alert status ngayon ang PNP at DepEd upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa lahat ng mga paaralan. Ang mga naturang krimen nagdulot ng pangamba sa mga magulang o tagapag-alaga ng mga mag-aaral, tulad ni Nanay Mercedes na may apong nag-aaral sa Dagupan City National High School. Opo, naalarma kami bilang mga magulang dito sa paaralan. O kailangan natin ng bantay, sarado tayo ng mga kapulisan para sa ganun maging peace of mind. Paiigtingin pa ng Dagupan Police ang pagbabantay sa loob at labas ng mga paaralan sa lungsod. Maglagay tayo ng pulis kada schools po natin para magkaroon tayo ng preemptive measures, di na maulit yung mga incident sa mga schools. Humigit kumulang 80 pulis ang idineploy sa 45 na pampublikong paaralan sa lungsod. Nakikipag-ugnayan din ang PNP sa mga pribadong paaralan para sa seguridad ng kanilang mga estudyante. Nagbaba na rin ng memorandum ang Schools Division Office District 9 and 10 ukol sa pagpapaigting ng safety at security measures ng mga paaralan. Lahat ng guidelines for the safety of our learners based on the DepEd rules talagang reactivated and high alert. Ngayon, naka-red alert kami. Kabilang ang mahigpit na bag inspection ng mga estudyante, heightened monitoring sa loob ng classroom at pagpapalakas ng DRRM programs. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng karahasan, pinarerepaso ng Philippine National Police ang security protocol sa mga paaralan. Makikipagtulungan ang PNP sa pamunuan ng DepEd para rito. Kabilang dito ang pagbabantay sa mga pasukan at labasan ng mga paaralan para matiyak na walang naipapasok na ipinagbabawal na gamit o kontrabando. Chris, dito sa Dagupan City National High School, isa sa tinututukan nila itong pagpapatrolya sa palibot ng school premises. Binabantayan kasi nila itong mga estudyante na tumatambay sa gilid-gilid ng paaralan at lalong-lalo na itong mga estudyante na nag-go over the backboard during at after ng kanilang class hours. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Pamunuan ng Calasiao Comprehensive National High School nagpulong para paigtingin ang seguridad at kaligtasan ng mga estudyante. Ang detalye sa report ni CJ Turida. Pinulong ng pamunuan ng Calasiao Comprehensive National High School sa Calasiao, Pangasinan ang mga security guard ng paaralan upang paigtingin ang seguridad at kaligtasan ng mga estudyante. Ayon sa punong guro, mas lalong hihigpitan ang seguridad sa mga papasok at lalabas ng mga estudyante. Sa entrada pa lamang ng gate, ini-inspeksyon na ng security guard ang bag ng mga estudyante gamit ang metal detector. Aside from the security personnel, meron din kaming team from the teachers. Ito ay pinangunahan ng aming guidance designate. Pabor ang grade 9 student na si Jasper sa pagpapatupad ng bag inspection at iba pa nilang gamit. Para sa kanya, prioridad daw ang kanilang kaligtasan at seguridad. Yung pag-inspect po ng bag is maganda rin po yun para
matignan po ng mga guard kung may mga masasamang gamit po doon sa bag na yun. Patuloy ang pag-iikot at pagbabantay ng pulisya sa mga paaralan upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga estudyante. Nakipag-coordinate ako sa ating kay principal at saka school superintendent regarding dun sa, syempre, pagka sa school, papasok yung mga bullying, papasok yung yung mga abuses. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Patay na ng matagpuan at hinihinalang ginahasa pa ang isang 6 na taong gulang na babae sa Victoria, Tarlac. Kwento ng mga kaanak ng biktima, hinahanap nila ang grade 2 pupil matapos hindi umuwi sa kanilang bahay hapon noong Biyernes. Kami na makita siya sa damuhan sa barangay San Agustin na wala ng buhay at walang damit. May indikasyon daw na sinakal ang biktima. Itinuturing na person of interest ng pulisya ang 15 taong gulang na lalaki na naghahatid at sundo sa biktima sa paaralan. Sa isang kuha ng CCTV, kita na sakay ng tricycle ang biktima mag-alas 4 ng hapon. Sa iba pang CCTV footage, nakita ang binatilyo na hindi nakasama ang bata. Hawak ngayon ng Municipal Social Welfare and Development Office ang binatilyo. Samantala, big-time oil price rollback epektibo ngayong June 23. Nakatutok Jasmine Gabriel Galban. Epektibo ngayong araw ang big-time oil price rollback na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Mahigit 9 pesos hanggang 11 pesos ang tapya sa kada litro ng diesel. Kung gasolina naman ang gamit nyo, mahigit 3 pesos hanggang mahigit 5 pesos ang bawas sa presyo niyan. Malaki rin ang rollback sa kerosene na abot sa mahigit 11 pesos kada litro. Sa kabila ng rollback, nanawagan pa rin ang mga tricycle driver at operator sa Mangaldan, Pangasinan ng 5 pisong aumento sa pasahe mula sa kasalukuyang 15 pesos na minimum fare. Kaya kami humihiling na additional 5 pesos. Ngayon, kung may babalik naman yung dating presyo ng gasolina sana, handa rin kayo magbaba ng pamasahe. 2021 pa raw nang huling magtaas ng pasahe sa tricycle. Hindi na raw sapat ang arawang kita ng mga tricycle driver dahil sa taas ng gastusin. Kung sa akin po talagang kinakailangan tataasan. Dahil noon po, ang gasolina po noon, 50 plus lang. Ang pamasahe namin sa Talugtog hanggang dito, 20. Ngayon tumaas, 20 pa rin. Ayon sa Public Order and Safety Office, nasa sangguniang bayan ng petisyon. Alinsunod din sa mga napag-usapan, kasama po yung mga TODA drivers, ay doon pa rin sa dati na 15 pesos. And yung minimum. Panawagan ng ilang pasahero, pag-aralang mabuti ng mga opisyal ang hiling na taas pasahe. Ganito na lang. Bumaba na naman yung gasolina ngayon. Ayon sa Department of Energy, ang epekto ng muling pagsasara ng Strait of Hormuz ay maaring maramdaman sa mga susunod na linggo sa pamamagitan ng paggalaw o pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Tiniyak ng ahensya na may sapat pa silang buffer stock ng langis para sa 44 na araw. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. May paalala po ang Land Transportation Office sa mga motorista. Hanggang sa July 31, 2026 na lamang ang extension ng validity ng driver's license, conductor's license, student driver's permit at rehistro ng mga sasakyan. Pati na ang hindi pagpapato ng multa para sa late renewal. Batay sa inilabas na memorandum ng DOTR noong April 14, in-extend nila ng 3 buwan ang validity ng mga lisensya kasunod ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. 2 minor de edad na rider nasawi matapos magsalpukan ng motorsiklo sa Lawag City. Naka-alerto CJ Torida.
Nasawi ang dalawang rider matapos magsalpukan ang kanilang minamanehong motorsiklo sa National Highway na bahagi ng Barangay Balakad, Lawag City, Ilocos Norte. Edad 17 at 16 ang mga biktima. Sa lakas ng impact, tumila po ng mga biktima. Wasak ang kanilang motorsiklo. Sa investigasyon ng pulisya, nagkakarerahan ang grupo ng 16 anyos na biktima nang makasalpukan ng 17 anyos na biktima na pasalubong sa gilid ng kalsada. Ayon pa sa PNP, may suot na helmet ang dalawang biktima pero nabasag dahil sa lakas ng salpukan. Wala pang pahayag ang kaanak ng isa pang biktima. Aminado ang pulisya na minsan may mga nagkakarerahan ng motorsiklo sa lugar kaya hihigpitan pa raw ang pagbabantay roon. Samantala, sugatan ng 42 anyos na driver ng van matapos araruhin ang concrete barrier sa Gilbert Bridge sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa investigasyon, pababa na sa tulay ang van nang mangyari ang aksidente. Sa lakas ng impact, natumba ang concrete barrier. Wasak naman ang harapang bahagi ng van. Ayon sa pulisya, hinihinalang na sa impluensya ng alak ang driver nang mangyari ang aksidente. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property ang driver na wala pang pahayag. Naka-impound yung sasakyan niya sa impounding area po namin at prepare na po namin yung affidavit complaint laban sa kanya for reckless imprudence resulting in damage to property. CJ Torida, One North Central Luzon. Ilang paaralan sa Tarlac nagkansela ng klase ngayong June 23 bunsod ng bomb threat. Tutukan sa report. Ni-lockdown at kinansela ang ilang aktibidad ng ilang paaralan sa Tarlac ngayong araw matapos makatanggap ng bomb threat. Kabilang dito ang Tarlac State University o TSU. Nagkansela rin ng klase ang iba pang paaralan, kabilang ang Don Bosco Technical Institute Tarlac. Ang Creston Academy nag-shift muna sa online classes hanggang Biyernes habang patuloy na ina-assess ng mga otoridad ang sitwasyon. Nakipag-ugnayan agad ang Tarlac Police Provincial Office sa pamunuan ng mga apektadong paaralan para sa inspeksyon at tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at kawani. Agad naman pong nagsagawa ng kinakailangang security assessment at iba pang kaukulang hakbang para matiyak po yung kaligtasan ng mga estudyante, guro at yung mga kawani ng paaralan. Sa opisyal na pahayag ng pamahalaang lungsod ng Tarlac, kinumpirma ng PNP na walang nakitang anumang pampasabog o banta sa mga paaralan at ligtas ang mga ito. Patuloy ang investigasyon ng otoridad upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng bomb threat. Pinayuhan ang publiko na manatiling kalmado at iwasang magpakalat ng peking impormasyon. Nais nating ipaalala sa publiko na ang pagpapakalat ng maling impormasyon, peking ulat o bomb threat sa pamamagitan ng anumang paraan, kabilang ang social media, isang seryosong paglabag sa batas. Samantala, naglabas ng direktiba ang Tarlac City Schools Division upang palakasin ang security measures sa mga paaralan. Kabilang dito ang mahigpit na pagpapatupad ng child protection and safety protocols at patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad at emergency responders. Ayon sa PNP, bukod sa mga paaralang nakatanggap ng bomb threat ngayong araw, may ibang paaralan din daw ang nakatanggap ng kaparehong banta noong Lunes, Hunyo 22. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Isang bahay naman sa San Fabian, Pangasinan ang tinupok ng apoy. Narito ang report. Sa amateur video, makikita ang pagtupok ng apoy sa isang bahay sa San Fabian, Pangasinan. Ayon sa San Fabian Fire Station, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa ang bahay sa light materials. Nadamay rin ang ilang bahay sa tabi nito. Meron tayong natanggap na tawag. Merong ang nasusunog in progress na isang bahay residential diyan sa may barangay Longos Central. Pumunta kaagad kami and find out na isang two-story pero made of light materials. Nagpapahinga raw ang may-ari sa loob ng bahay nang bigla siyang makarinig ng putok sa ikalawang palapag. Doon na raw nagumbisang kumalat ang apoy. Sinubukan pa raw na may-ari na apulahin ang sunog pero sadyang mabilis ang pagkalat nito. Oh my God, nakuryente! Nakuryente! Naririnig ko na kagad na yung pumuputok na yung breaker. Doon na nag-umpisa kagad ang sunog. Ang nakasaksak lang naman, TV lang nanonood yung may-ari, nanonood doon sa baba. Hindi niya naririnig na nag-i-spark na pala yung breaker niya. So pagdating ko dito yun, ang laki na ng apoy. Tapos buhat-buhat na yung tito ko kasi sabi na kuryente daw. After ilang minutes naman dumating na ang Bureau of Fire.
Ayun, inunang ano yun dyan sa may pagitan para siguro hindi na doon sa kabila, madamay. Dinala sa ospital ang may-ari ng bahay. Iniimbestigahan pa ng BFP kung ano ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng danyo sa pinsala nito. Patuloy ang paalala ng BFP na i-check lagi ang bahay, lalo na ang mga electrical system, para maiwasan ang sakuna. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Mahigit 8,000 na target enrollees bigong makamit sa Mangaldan National High School. Sundan sa report. Aabot sa halos 7,600 ang bilang ng enrollee sa Mangaldan National High School ngayong school year. Mas mababa ito ng halos 7% kumpara sa bilang ng enrollees noong nakaraang school year. Ang binaba po ng ating enrollment sa ngayon ay mula sa mga grade 7 students natin, kumulang 400. As compared last year na umabot tayo ng 1,500 plus, ngayon is 1,100 plus na lamang. Nakikipag-ugnayan ng pamunuan ng Manghay sa malalaking elementary school sa Mangaldan upang malaman kung gaano karami ang nagsipagtapos sa grade 6 nitong nakaraang school year. Itatali raw ang bilang upang malaman kung ang mahigit 1,100 na enrollees sa grade 7 ay tugma sa bilang ng mga nagtapos. Yung isa sa mga gusto kong malaman kung ito nga ba talaga yung mga graduate sa mga catchment areas ng ating eskwelahan. At ako po ay nakikipag-ugnayan sa ating mga PSDSS sa Mang 1 at sa Mang 2 para malaman. Graduate sa Bulos na Elementary School sa Dagupan City si Mark. Sa Mangaldan National High School niya piniling mag-aral ng junior high school. Dahil sa kukonting bilang ng enrollee sa grade 7 ay hindi raw siksikan sa kanilang klase. Okay naman po. Pag-aral lang po ng mabuti. Nagpapatuloy pa rin naman ang enrollment sa eskwelahan, pero simula ngayong linggo ay paisa-isa na lang ang humahabol na makapag-enroll. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa gitna ng pagmamonitor sa Bagyong Francisco, isang panibagong bagyo ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, at eastern portion ng Babuyan Islands. Ayon sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa ng Bagyong Francisco na mag-landfall. Posibleng lumabas din ito sa PAR sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga. Samantala, naging bagyo na rin ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, hindi inaalis ang tsansa nitong pumasok din sa PAR sa mga susunod na araw. Bagyong Francisco, ang pinalakas nitong habagat at localized thunderstorms pa rin ang makakaapekto sa bansa. Sa datos naman ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nasabat ng Bureau of Customs Port of Clark, katuwang ang Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs, ang nasa 4,050 grams ng hinihinalang shabu na itinago sa mga produktong ginagamit sa salon gaya ng nail powder. Ang shipment na nagmula sa United States ay papunta sana sa Mandaluyong City ay dumaan sa standard customs clearance procedures, kabilang ng x-ray scanning at profiling. Dahil sa kahinahinalang resulta, isinailalim ito sa masusing physical examination. Dito nadiskubre ang 2 puting plastic buckets na naglalaman ng white crystalline substance. Sa isinagawang initial test, nakumpirmang positibo ito sa methamphetamine hydrochloride o shabu, na may tinatayang halaga ng mahigit sa 27.5 million pesos. Naglabas ng warrant of seizure and detention laban sa shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Traffic congestion sa Arellano Street, Dagupan City, bahagyang nabawasan matapos na buksan ang isang lane ng ginagawang kalsada. Sundan sa report. Hindi tulad ng dati
bahagya nang nabawasan ang traffic congestion sa panulukang bahagi ng Arellano Street de Venecia Highway Extension sa Dagupan City, partikular sa kalsadang ginagawa malapit sa Dawal Bridge. Nitong mga nakaraang buwan, isinara sa mga motorista ang 2 linya ng kalsada para sa mas mabilis na konstruksyon ng kalsada na nagdulot ng matinding traffic. Ngunit ngayong linggo, binuksan ng muli sa mga motorista ang 1 linya ng kalsada. Medyo lumuwag na rin po yung traffic natin. May konti lang po tayong traffic build-up doon sa may part na ginawa nating pag-u-turn ng mga sasakyan, gawa ng hindi pa po na gagawa itong crossing. Ayon sa Public Order and Safety Office, tinatayang nasa mahigit 90% ng tapos ang proyekto. Kasalukuyan na lang inaayos ang kalsada sa tabi ng rotonda. By Wednesday, masimento nila, then mag-iintay po tayo ng 10-day curing period at totally open na po itong De Venecia, Arellano, Banito, Dawal Bridge. Malaking bawat sa traffic. Ganun po. Hindi gaya dati na masyadong matraffic. Sobrang traffic po ba? Umabot mo sa may gitsit. Dagdag ng poso, pinapayagan na rin ang pagdaan ng mga truck sa kalsada. Inaasahang matatapos ang proyekto bago matapos ang buwan. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Problema sa maputik na daan, kalbaryo ng ilang residente sa Barangay Lanas, Bangaldan, Pangasinan tuwing tag-ulan. Ang detalye sa report. Konting ulan lang, maputik na raw ang bahagi ng lugar na ito na dinaraanan ng ilang residente sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Mas mataas kasi ang antas ng kalsada kumpara sa mga bahay sa lugar. Wala ring drainage sa lugar, kaya diretso sa mga kabahayan ang tubig na nanggagaling sa kalsada. Kalbaryo ito para sa mga residente. Lagi po kaming binabaha dito sa area namin, lalo na dito pag putik, lalo na po yung mga mga nakasapatos po. Ay lagi pong napuputikan yung nila. Kasi konting ulan lang po, binabaha po talaga kami dito. Sa loob ng mahabang panahon, nagtiis daw ang mga residente. Batid ng mga opisyal ng barangay ang problemang ito na dinadaing ng mga residente. Hindi rin ligtas ang barangay hall na madalas din binabaha tuwing tag-ulan. Kaya nang magkaroon ng sapat na budget, ay naglaan sila para sa konstruksyon ng drainage canal. Napakalaking tulong po sa mga residente po dito sa barangay namin. Kasi po ma'am, tulad ngayon tuwing umuulan na po dito po sa harap ng barangay hall is bumabaha, ma'am. May lalim na lampas 1 metro ang kanal at may habang halos 50 metro. Pinondohan ito ng halos ₱250,000 na target matapos sa loob ng 1 buwan. Sa susunod po na project ni next year kung sakali po na dudugtungan. Sa Agosto, inaasahang papakinabangan na ng mga residente ang drainage canal at umaasa silang maibsan nito ang problema sa baha sa lugar, lalo na ngayon na nararanasan ang tag-ulan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Considered case solved na ng Police Regional Office 3 ang nakitang bangkay sa isang SUV sa Barangay Pias sa General Tino, Nueva Ecija noong June 17. Yan ay matapos maaresto ang mga sangkot sa krimen. Natukoy ang biktima bilang si Shin Bong-sub, 37 years old, isang Korean national na nagnegosyo ng mga Korean beauty products sa Pilipinas at naninirahan sa Angeles City. Sa tulong ng CCTV footages na subaybayan ng mga investigador, ang galaw ng sasakyan ng biktima mula Pampanga hanggang Nueva Ecija kung saan ito natagpo ang inabandona. Nabawi rin ng mga otoridad ang getaway vehicle at naaresto si Aldrin Torres. Sinundan ito ng pagkakaaresto kina Andrea Mones na kilala rin sa alias na Harin o Harin at Aaron Justin Manuel o alias Jao. Ayon sa Pro3, si Manuel ang itinuturong gunman sa pagpatay. Lumalabas din sa investigasyon na si Mones ang taong dapat sana ay kakausapin ng biktima bago ang insidente. Inimbestigahan din na may utang umano itong 200,000 pesos sa biktima. Ayon sa mga investigador, may mga nakalap na ebidensyang nag-uugnay kay Mones sa pagpaplano sa pagpapatupad ng krimen kaya siya inaresto. Nakasampa na ang kaso at na-inquest na ang mga sospek. Pasintabi po mga kapuso, isang poultry farm sa Florida Blanca, Pampanga inirereklamo dahil sa pagdami ng langaw sa lugar. Tutukan sa report. Isang manukan sa Florida Blanca, Pampanga ang inirereklamo ng ilang residente dahil umano sa pagdami ng mga langaw sa kanilang lugar.
Ganito raw karami ang mga langaw na araw-araw na tinitiis ng ilang residente. Nangangamba na ang ilan sa posibleng masamang dulot nito sa kanilang kalusugan. Kaya nagsagawa ng inspeksyon ang lokal na pamahalaan sa naturang Manukan sa Barangay Pabanlag. Katuwang ang Menro, Sanitary Team at PNP. Reklamo nila na napakaraming langaw. So nagkaroon po tayo ng instruction. Actually sinamahan ko po yung joint inspection team ko po para ma-monitor kung ano po yung paglabag or kung merong mang paglabag na ginagawa po yung ating pong poultry doon sa Barangay Pabanlag. Sinuri ng mga otoridad ang kondisyon ng pasilidad, kabilang ang waste management, sanitation practices at iba pang environmental compliance measures. Layon ng inspeksyon na matukoy kung may kaugnayan ng operasyon ng poultry farm sa nararanasang problema ng mga residente. Bago ang inspeksyon, nagsagawa na rin ng paunang monitoring ang Menro bilang bahagi ng agarang pagtugon sa sumbong ng publiko. Sa kasalukuyan, hinihintay pa ang resulta o report ng Joint Inspection Team para malaman kung nakitaan ng paglabag ang poultry farm. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng Manukan. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Libreng magnetic resonance analyzer at laboratory check-up inilapit sa mga residente. Silipin sa report. Hirap makatayo at makalakad ang 69 anyos na si Nanay Nena, residente ng barangay Pogo Chico, Dagupan City. Matagal na raw niyang gustong magpa-check up pero kapos sa pera. Kaya nang mabalitaan na may isasagawang libreng medical check up sa kanilang barangay, isa si Nanay Nena sa mga nagpakonsulta. Ay, tipid na tipid lang, madam, ang nangyari nito kasi sa hirap na buhay ngayon. Ay, mahal talaga, ma'am. Nasa mahigit na 1,000 na rin. Kabilang sa mga inihatid sa health services ay ang check-up sa uric acid, sugar, kolesterol, mata, atay at marami pang iba. Ipinasuri rin ni April ang madalas niyang nararamdaman na acid reflux. Bukod sa mahal kasi, pag pumunta ka naman sa mga public hospital, syempre marami pong pila, di ba? At least ito nilapit na rin po sa barangay mismo. Daan-daang residente ang nakinabang sa libreng health check. Layo ng programa na mailapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa komunidad at mabigyan ng pagkakataon ng mga residente na masuri ang kanilang kalagayan nang hindi na kinakailangang magtungo sa mga ospital at gumasto sa mga hatid na serbisyo. Especially yung mga nasa low-lying areas, gano'n o kaya nasa mababang pamumuhay, kundi hindi na po sila pupunta ng hospital para magpa-lab, kundi nandito na po yung services sa barangay. Kasama si Ron Tañedo, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Nagsimula na magpakilig sa GMA Afternoon Prime ang GMA Public Affairs romantic series na You're My Favorite Song. First meet up yan ni Caprice Cayetano at Heath Hornales at Angel as Angel and Miguel. Diyan nagsimula ang kanilang friendship. Na-meet na rin ni Angel si Zion played by Marco Massa na sinesave niya mula sa pambubuli ni Calix played by Clifford. Ramdam din ang kilig online dahil nag-trending sa X ang pilot episode ng You're My Favorite Song. All out din ang support ng fans sa watch party with the cast. Spotted si Heath, Lee Victor at Giomana. Abangan tuwing 4 p.m. ang You're My Favorite Song sa GMA Afternoon Prime. Lumpianada at vegan longganisa, patok at pinipilahan din sa Amerika. Tunghayan sa report ni Joel Fernandez. Mula sa simpleng cravings, ngayon pinipilahan na sa California, USA ang lumpianadang may vegan longganisa. Yan ang gawa ng mag-asawang sina Rick at Ms. Ortonio mula Ilocos Sur na ngayon successful business owners na. Noong nagsisimula kami, longganisa pa lang yung talagang pinupush namin na product namin. May mga customers tayo ng mga Pilipino pero nakapag-asawa na ng mga Amerikano, ng mga ibang lahi, ganyan. And gustong-gusto nilang i-share din sa amin na uy, nagustuhan ng asawa ko yung longganisa. It's very different. Sa paggawa ng lumpianada, kailangan dyan ng ginadgad na papaya, pinakulo ang munggo at ang homemade vegan longganisa. Pag ready na ang lahat, ilagay sa lumpia wrapper ang mga naihandang ingredients. At huwag kalimutan ng itlog. Then ready to cook na mga kapuso. Here's the lumpianada. Naging viral, na share na talaga sa lahat-lahat. Lahat-lahat pumupunta sa store, makikita mo
not only Filipinos but really mga other cultures na you wouldn't think na will like the empanada. Mula noon hanggang ngayon, tulong-tulong ang pamilya ni Rick at Miz upang mapalago ang kanilang negosyo. Keep your goal in sight. You should always know your whys, kung bakit mo ginagawa ito, bakit ka magpapakahirap, bakit ka magsasakripisyo, para saan ba yung ginagawa mo, and keep in mind na success takes time. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.